Sa mga nagdaang mga chapter may isang bagay ang pumukaw sa aking pansin, ang pinakakontrobersyal at inisip kong gumawa ng video tungkol dito dahil gumawa si Asta sa nakaraang chapter ng isang malaking game changer, at ito ay nagpalito ng maraming tao hanggang sa ngayon. Ang aking tinutukoy dito ay ang pagbabahagi ni Asta ng kanyang anti-magic na kapangyarihan na naihayag sa Chapter 367 sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang Demon Dweller Sword na gawa niyang may bahagi ang kanyang anti-magic sa membro ng Black Bulls. Ang dahilan kung bakit ito ay kontrobersyal ay dahil una, ito ay dumagdag sa pagkamisteryoso ng katangian ng anti-magic mismo, at pati na rin paano nagawang naibahagi ang anti-magic sa mga taong gumagamit ng mana at may maraming mana, at sa totoo lamang ito ay pangkaraniwang tanong para tanungin, dahil iisipin mo hindi ba sisirain ng anti-magic ang kanilang katawan sapagkat sila ay puno ng mana at magic, pero hindi ito kinakailangan mayroon lamang itong caveat na isang bagay na palaging ginagawa ni Asta magmula pa noong simula ng seryeng ito. Ang sandaling nagawa niyang makuha ang kanyang anti-magic na sandata, pero bago ko breakdown ito, kailangan muna nating ipaliwanag ang kapangyarihan ng Demon Dweller Sword mismo, at ang lahat ng alam natin hanggang sa ngayon tungkol sa anti-magic. Ngayon sa Chapter 269, nakuha natin ang backstory ni Libe na gawa din nating nalaman ang origin ng anti-magic, ating nalaman na sa panahon ng sandali noong si Libe ay naisil sa 5-leaf clover grimoire ng ina ni Asta, sa lahat ng oras na siya ay nandoon siya ay napuno ng matinding galit at puot, patuloy niyang sinusumpa ang mga devils, hinihintay ang sandaling siya ay makakakuha ng paghihiganti sa lahat ng devils, partikular si Lucifero. Bagaman si Libe ay walang mana sa pamamagitan nito nagawa niyang makakuha ng kapangyarihan at magawang may palabas ang kapangyarihan ng anti-magic, ang kapangyarihang cancel ang lahat ng magic. Ngayon alam natin na ang 5-leaf clover grimoire ay dating 4-leaf clover grimoire na pagmamay-ari ni Lick bago siya nahulog sa kadiliman, at alam din natin na kung ano man ang natira sa loob ng 4-leaf clover grimoire 500 taon ang nakakaraan ay nadungisan din. Ang unang sandata na ating nakita na lumabas sa 5-leaf clover grimoire noong si Asta ay napili ay ang Demon Slayer Sword na gumagawa ng kahulugan kung bakit ito ay nadungisan ng anti-magic. Ang 5-leaf clover grimoire ay kailangang piliin ang isang taong walang mana at si Asta ang perpektong kandidato. Pagkatapos agad nating nalaman na sa mga anti-magic na espadang ito nagagawa niyang manullify ang kapangyarihan ng magic sa pamamagitan ng paghiwa nito o paglihis nito, noong nakita nating makuha ni Asta ang ibang espada, halimbawa ang Demon Destroyer Sword, nakita natin na ang bawat espada ay mayroong sariling unique na abilidad. Ang Demon Destroyer Sword ay nag-aabsorb at sinisira ang epekto ng magic. Ang isa pang halimbawa ay noong ginamit ni Asta ang kanyang Demon Slasher Sword Katana, nagawa niyang mahiwa ang anuman ang kanyang piliin at ito ay hindi kailanman mahiwa ang gusto niyang protektahan. Ngayon sa anti-magic Demon Dweller Sword, ito ang pinakamisteryosong espada sa lahat ng sandata ni Asta, at marahil ang pinaka-nakakalito, dahil tanging ang espadang ito ang nagagawa niyang gumamit ng magic sa anti-magic na espada. Ang unang pagkakataon na nakita natin ito ay sa panahon ng dungeon noong si Asta ay nagawang gamitin ang water magic ni Noel gamit ang kanyang anti-magic na espada na gumamit ng water magic laban kay Mars, na ipinapakita na ang espadang ito ay may kapangyarihang i-absorb ang magic power at gamitin ang eksaktong magic bilang isang atake. Pagkatapos muli nating nakita ito noong si Asta ay nakikipaglaban sa kuweba, ang kanyang Demon Dweller Sword ay nagawang ma-absorb ang mirror magic ni Ghosh at nagawa din niyang gamitin ang atakeng ito. Noong nakita natin ang dalawang sandaling ito kay Asta, nagsimula itong gumawa ng kahulugan. Ang sandaling nakita natin si Lick na ginamit ang eksaktong parehong abilidad laban kay Yuno noong ginamit niya ang Spirit Storm. Noong Chapter 156 noong sinabi ni Raya na ito ang isa sa mga abilidad ng Demon Dweller Sword, nakita din natin ang isa pang abilidad ng espadang ito ay noong inabsorb ni Lick ang magic ng lahat ng mga elves at nagawa niyang may summon at gumawa ng isang ultimate magic spell na sinubukan niyang gamitin para matalo si Zangred, pero hindi ito gumana. Ating nalaman ang dahilan kung bakit ang sandatang ito ay napaka-unique kung ikukumpara sa lahat ng ibang espada. Ang Demon Dweller Sword ay maaaring ipagkaloob at mag-imbak ng magic sa mga taong may koneksyon sa bawat isa. Ito ay isang espada na nagkokonekta sa iba.
Ngayon gusto kong mag-focus kayo sa salitang ipagkaloob dahil ang ibig sabihin nito ay importante sapagkat ang salitang ito ay nangangahulugang magbigay, kaya ang ibig sabihin nito ay ang Demon Dweller Sword ay nagagawang magbigay ng abilidad hindi pag-absorb ng abilidad na gumagawa ng kahulugan na nangyari sa Chapter 367 gaya ng pagbibigay ni Asta ng anti-magic sa iba. Ngayon sasabihin na sige ito ay gumagawa ng kahulugan, pero hindi ba mas gumagawa ng kahulugan kung si Asta din ay magbigay ng anti-magic sa mga walang mana at hindi sa mga taong may mga mana? Malinaw na ating nakita noong ibinigay ni Asta kay Julius ang Demon Dweller Sword, ang espada ay nagawang ma-absorb ang kanyang magic habang hinahawakan niya ang espada. Kaya paano ito gumagawa ng kahulugan? Sa Chapter 97 nakuha natin itong narration mula sa Witch Queen at ating nalaman na ang anti-magic ay walang tigil na dumadaloy sa buong katawan ni Asta at sa kanyang espada. Ang importanteng bagay na mapansin dito ay ang sinabi niya na si Asta ay walang malay na nagpapalabas at pinipigilan ang kapangyarihan. Ngayon sinadya na ipinakita ni Tabata ang panel na pumasok si Asta sa portal ng Spatial Magic ni Finral dala-dala ang kanyang espada, at ang Spatial Magic ni Finral ay hindi nasisira kahit na si Asta ay pumapasok sa Spatial Magic kasama ang kanyang espada. Ito ay dapat hindi imposible para kay Asta na makapasok sa isang magic portal na hawak-hawak ang kanyang anti-magic sword, dapat binubura nito ang portal kaya ibig sabihin nito tama ang sinabi ng Witch Queen tungkol kay Asta na siya ay walang malay na tini-turn off at tini-turn on ang kapangyarihang ito sa nakaraan, dahil malinaw na nakita natin noong nilalabanan niya si Landris na nagawa niyang mahiwa ang spatial magic, pero malinaw na nakakita tayo ng display na si Asta ay nagagawang mahiwa ang spatial magic at magdesisyong huwag hiwain ito. Noong si Asta ay pumunta sa Land of the Sun nagawa niyang mamaster ang sining ng key sa anyo ng Zeton, at nagawa niyang gamitin ang kanyang anti-magic na kapangyarihan sa naiibang paraan, pagkakaroon ng mas mabuting kontrol mula dito, at pati na rin madagdagan ang kanyang sariling anti-magic na kapangyarihan. Sa kanyang pagbabalik sa kaharian ng Clover si Asta ay napakalakas sa punto kung saan nilabanan niya si Damnatio bilang isang paladin pati na rin sa kanyang Demon Destroyer Sword walang kibo nitong nagawang masira ang scale magic ni Damnatio sa pamamagitan lamang ng kanyang maliit na presensya at kontrol sa kanyang anti-magic, ipinapakita nito na si Asta ay nag-evolve kahit na si Damnatio ay sinabi ito. Sa nakaraan nakita natin na ang walang karanasang Asta ay nagagawang magamit ang anti-magic ng walang kamalayan sa pamamagitan ng pag-turn off at pag-turn on ng kapangyarihang ito. Ang kanyang hindi kumpletong pagmaster ng anti-magic ay naipakita muli noong nilalabanan niya si Lucifero, noong si Noct ay ginamit ang kanyang Kids Playground, ang kanyang buong magic ay gumawa ng isang paghahadlang gamit ang spell. Makikita mo sa panel na ito ang mukha ni Asta, malinaw na masasabi mo kung gaano siya ka-stress dahil alam niya na hinahadlangan niya ang magic spell na ginawa ni Noct at Yumi. Ngayon ito ay 1 taon at 3 buwan magmula ang laban na ito ay nangyari, at magmula noon, si Asta ay pumunta sa Land of the Sun at naintindihan ang buong foundation ng paggamit ng key sa pamamagitan ng paggamit ng Zeton na naaayon sa paraan ng paggamit niya ng anti-magic, dahil ginagamit niya ang key sa pamamagitan ng pagpayag sa anti-magic na dumaloy at lumaganap sa kanyang buong katawan. Sa lahat ng pagsasanay ni Asta at pag-unawa sa buong foundation ng key at anti-magic at pati na rin pag-alam sa kapangyarihan ng Demon Dweller Sword, sa pag-alam na ito ay maaaring magbahagi ng kapangyarihan at alam natin na si Asta ay walang malay na nagpapalabas ng anti-magic, siya ngayon ay nasa posisyon kung saan siya ay may kamalayan sa pag-turn on at pag-turn off ng kapangyarihang ito na ngayon siya ay may posisyon na magbigay ng anti-magic nang hindi sinisira ang magic ng kanyang kakampi. Katulad ng sinabi ni Rio, ang anti-magic ay may misteryosong katangian, ito ay nangangahulugang ang kapangyarihang ito sa kwento ay hindi pa buong naipapaliwanag, at ang lahat ng alam natin sa anti-magic ay mali. Si Libby ay gumawa ng isang kapangyarihan na hindi pa niya naiintindihan na nangangahulugang ang anti-magic ay hindi lamang pag-nullify at pag-cancel ng magic, ito ay mas magulo kaysa sa ating inaasahan. Si Asta ay walang tigil na nag-e-evolve sa ating harapan, alam natin na ngayon maaari siyang maglagay ng anti-magic sa anumang bagay na kanyang piliin at ngayon pati sa mga tao na nakakabaliw kung iisipin kahit na ang Black Clover ay malapit nang matapos ang ebolusyon ng kapangyarihan ni Asta ay hindi pa natatapos kahit na malapit nang matapos ang Black Clover hindi pa ako tapos na sabihin sa inyo na mag-subscribe sa channel at mag-iwan ng like sa videong ito, kaya dito natin tatapusin ang video at maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli.